mahirap. Alam mo kung bakit? Salita ng Panginoon ang babanggitin mo, hindi lamang po para sa sarili mo. Unang-una dyan, ang nakikinig sa'yo, may matutunan ba sila? O lalabas lang sila na walang natutunan? Kaya sabi po dito, get out of your comfort zone, take some step of faith. You have greatness in you. Pwede niyo pong gawin sa sarili niyo yan. Na talagang kaya ninyo, i-reserve po ninyo yung sarili ninyo, kaya ko to. Magagawa ko to. Through Holy Spirit. Kasi pagdating sa sarili natin, tayo po ay makasalanan. Amen? Hindi natin kaya mag-deliver ng message. Lalo maniwala ka pag kapitbahay mo, sinasabihan mo. Makikinig sa'yo, hindi. Kilala ka eh. Kilala ka, totoo, di ba? Sa asawa mo, hindi ka pwede mag-sermon. Kasi kilala ka niya kung ano ugali mo. Sa kapatid mo, sa kapamilya mo, madaling mangumbinsi, hindi. Hindi. Dahil po kasi yun po ang karakter natin. Likas po kasi natin sa sarili natin na tayo mismo, nahihiya tayo magbigay ng mensahe. Kasi alam natin sa sarili natin, we are not totally clean. Paano ka makakarasan sa kapwa mo? Paano ka ba? Hindi ko sinasabing perfecto ako. Pero alam ko na ang Panginoon ang nagtuturo sa atin paano tayo mangaral. Unang-una dyan, sa sarili mo. Kilalanin mo muna sarili mo kung karapat-dapat ka. Kaya tayo ay humahantong minsan, nahihiya tayo. Sabi dito, God has given each of us a gift. Totoo hindi? God has given each of us a gift. From His great variety of spiritual gifts, use them well to serve one another. 1 Peter 4:10. Kung gift ko mga may lang, hindi ba ako karapat-dapat ng lingkod? Kung gift ko naman, Ate Michelle, kumanta lang. Ibig sabihin ba nun, hindi rin ako karapat-dapat ng lingkod? Lahat po ng ginagawa natin, kahit po yung pagsama natin sa pagpunta sa Manresa, kahit napakalayo ng Manresa, kahit na araw ng Sabat, marami po tayong mga dapat gawin. Pero ano pong ginagawa natin? Tayo po ay nagbibigay ng oras at panahon natin sa Panginoon. Kasi ito po yung gift natin. Hindi po madaling sumunod para lang pupunta ako ng simbahan dahil obligasyon. Hindi po yun. Pumunta po tayo sa simbahan dahil meron po tayong gift galing sa Panginoon. Ano po yung gift natin? Yung character na pagbabago po natin. Yun po yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. Sa sarili po natin, kaya ba paglaban ng sarili? Pag ginusto ko lang, pupunta lang ako. Kasi gusto ko lang magsimba. Mapapagod po tayo pag ganun tayo. Pero yung gift na sinasabi po sa atin dito, yung spiritual gift na binigay ng Panginoon, hindi po yan mababago. Kahit napapagod ka, kahit inaantok ka, kahit may sakit ka, kung binigyan ka ng gift, ng spiritual gift ng Panginoon, gagawa ka, hindi? Gagawa ka. Iba po kumilos ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga po kapag tayo ay may nararamdaman, kapag tayo tinatamad, ibig sabihin nun, yung spiritual gift natin, hindi pa siya nagde-develop. Hindi pa natin kaya paglabanan ng sarili nating kagustuhan. So, ibig sabihin mga kapatid, tayong lahat pala ay merong kanya-kanyang gift. So, hindi mo man talent magsalita, hindi mo man talent mag-sermon, hindi mo man talent mag-public service, may ibang talent ang binigay ng Panginoon sa atin. Yun lamang po ay paggamit tayo sa gawain ng ating Panginoon. Yung pagsisimba natin, gift natin sa Panginoon dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makilala at magkasama-sama. Ang dami natin ginagawa sa labas. Ang dami nating problema, ang dami nating inaasikaso, pero meron pa rin po tayong Panginoon na nagbibigay sa atin na oras. Sabi dito, we teach, facilitate, not just to inform, but to transform life. Totoo po ba yun? Kapag po tayo nagsasalita, hindi lang po tayo nagpapacilitate, hindi lang po tayo nagbibigay ng mensahe. Nagbabago rin tayo ng buhay ng ating kapwa. At ibig sabihin po ba, pagka ako ay nagsimba, lalabas na lang po ba ako sa simbahan na wala akong natutunan? Nasayang ko lang po ba ang araw ng Sabat? Namasahe pa ako para pumunta dito, tapos matutulog lang ako sa Manresa. Diba? Apakalayo ng ilang
tinakbay ko. Nagbiyahe pa ako. Pagdating dito sa araw ng Sabat, matutulog lang ako. Tapos ang speaker nakakantok pa. Totoo hindi. Huwag po nating sayangin ang araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat, ito po yung araw na kung saan tayo ay matututo kasi po isang linggo tayong makikibaka na naman. Yan po lagi sinasabi ko sa mga anak ko eh. Pupunta lang ba kayo sa simbahan para maghawak ng cellphone? Dapat hindi na kayo pumunta ng simbahan. Dito na lang kayo sa bahay. Lahat ng oras pa sa araw ng Sabado, namnamin nyo na meron kayong matutunan. Bakit? Hindi mo alam sa susunod na Sabado, baka hindi na uso ang pagsisimba. Totoo hindi? Pumunta ka ng simbahan na wala kang natutunan? Umuwi ka ng bahay, ano lang kinanta mo? Holy lang? Dumating ka late pa, nagmamadali ka pa sa speaker? Totoo hindi? Ganun tayo minsan, di ba? Hindi naman lahat ng mananampalataya pupunta talaga ng simbahan para lang makinig. Iba nagmamadali pa. Ang tagal naman ng speaker, dumating 11:30. Ang speaker minamadali pa. Kaya mga kapatid, kaya laging sinasabi sa atin na tayo ay magturo, mag-facilitate. Huwag mong sayangin. Kaya ako pag nag-speaker ako, ayaw ko sinasayang yung oras ninyo. Gusto ko may matutunan kayo. Kasi para sa akin, mahalaga ang araw ng Sabat. Amen? Mahalaga na may matutunan. Ito mga batang ito. Napakapalad nito. Kasi bata pa sila. Ganyan ako maliit ng bata pa ako kasi broken family ako. Yung parents ko, hindi niya ako dinadala sa simbahan. Yung tita ko lang nagdadala sa akin sa simbahan. Kaya lumaki rin ako sa mga tito-titas ko. Kaya siguro ngayon, umaasa din sila sa akin. Kasi yung mama ko, nangatulong siya, tapos pinaaral ako ng boss niya. Hanggang sa makapag-aral, makapag-koleo. Kaya yung mga tito ko, simula nung grade 1 ako sa isang tita ko. Yung mga grade 2, grade 3 ako sa tito ko naman. Kaya nung mga grade 4, grade 5 sa isang tita, marami akong tito-tita. Nung nagkamatay yung asawa nila, kinontrata na yata ako. Pagka nagkakasakit sila, pinupuntahan ako, at sabi sa akin, ako nga nagpalaki sa iyo eh. Okay pala? Wala. Kasi ganun po. Kaya napapasalamat din ako kahit pa paano lumaki tayo sa Panginoon. Kasi kapag tayo, ang buhay natin, na lumaki tayo ng hindi magandang pamilya, pagdating ng panahon, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Yun po yung pinakamalas na buhay mong hindi mo nakilala si Kristo. Kaya ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko, mag-aral kayo nang higit sa lahat ng meron kayong natutunan sa loob ng simbahan. Huwag kayong uuwi nang wala kayong natutunan. Pupunta kayo sa simbahan, hindi kayo makikinig. Ikot ako ng ikot sa kanila kung saan may Bible study, doon kayo, makinig kayo. Kasi napaka-importante. Konting panahon lang tayo. Kaya yung ating lesson, we teach, facilitate, not just want to inform, but to transform life.